Isipin mo ito. Madaling araw. Tahimik ang bahay. Gumising ka hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa paa mo. Malamig. Manhid. Parang hindi na bahagi ng katawan mo. Bumangon ka mula sa kama. Tumapak sa sahig. At nandoon na naman ang pakiramdam na yon. Parang may mga karayom na tumuturok sa talampakan mo. Parang may langgam na gumagapang sa loob ng balat mo. Parang hindi na dumaloy ang dugo. Lumakad ka papuntang banyo. Dahan-dahan. Hawak ang pader. Dahil baka matumba ka. Dahil hindi mo naramdam ang sarili mong paa. At habang nakatingin ka sa salamin, may bumubulong sa isip mo. Ganito na ba talaga ang pagtanda? Wala na bang magagawa? Kailangan ko na ba tanggapin na ganito na lang? Kapatid, kung ikaw ay nakakaranas nito, kung gabi-gabi mong nararanasan ang lamig, ang pamamanhid, ang panginirot ng iyong mga paa, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong Filipino seniors ang dumaranas ng ganitong problema. At marami sa kanila tahimik na lang. Hindi nagsasabi sa mga anak. Hindi nagreklamo sa doktor. Dahil akala nila normal na lang ito sa edad. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang katotohanan. Hindi ito normal. At hindi mo kailangang tiisin ito ng tahimik. Dahil may solusyon. At hindi ito ang iniisip ng karamihan. Hindi ito magnesium. Hindi ito calcium. Hindi ito ang mamahaling supplement na nakikita mo sa Ray. Ito ay isang bitamina lang. Isang simpleng bitamina na madalas hindi napapansin. Madalas hindi na i-check ng doktor. Madalas kulang sa katawan ng mga senior nang hindi nila nalalaman. At kung malalaman mo kung ano ito, at kung paano ito gamitin ng tama, maaaring magbago ang buhay mo. Maaaring makatulog ka na ng mahimbing. Maaaring makalakad ka na ng walang takot. Maaaring maramdaman mo ulit ang iyong mga paa. Iyan ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang sabihin ito. Naiintindihan kita. Alam ko kung gaano kahirap ang gumising sa gabi dahil sa pamamanhid. Alam ko kung gaano ka-frustrating ang pakiramdam na hindi mo nakontrolado ang sarili mong katawan. Alam ko kung gaano kasaki ang maglakad ng dahan-dahan habang ang mga apo mo ay tumatakbo-takbo sa paligid. At alam ko rin ang mga tanong na tumatakbo sa isip mo. Baka diabetes na ito. Baka stroke na ang susunod. Baka may seryosong sakit na ako na hindi ko pa alam. Ang takot na yon, totoo yan. At hindi mali ang makaramdam ng ganoon. Pero narito ang totoo. Ang problema sa sirkulasyon ng paa ay isa sa mga pinaka-common na problema ng mga senior. At sa maraming kaso, may simpleng dahilan. At kung may simpleng dahilan, may simpleng solusyon. Hindi ko sinasabing baliwalain mo ang doktor. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magpa-check up. Ang sinasabi ko ay ito. May pag-asa. At ang pag-asang iyon ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Kaya kung handa ka nang malaman ang katotohanan, kung handa ka nang kumilos para sa iyong kalusugan, kung handa ka nang ibalik ang lakas ng iyong mga paa, magpatuloy tayo. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang isang bitamina na maaaring magbalik ng maayos na sirkulasyon sa iyong mga paa. Pero hindi lang iyon. Ibabahagi ko rin sa iyo ang 5 senyales na kulang ka sa bitaminang ito. 3 pagkain na mayaman sa bitaminang ito na available sa Pilipinas. 2 panganib kung hindi mo ito aksyonan. Isang simpleng routine na pwede mong gawin araw-araw para mapabuti ang sirkulasyon. At sa huli, ibabahagi ko rin ang mga kwento ng mga kapwa nating senior na nakaranas ng pagbabago mula sa pamamanhid tungo sa paggaling. Pero una, sagutin natin ang tanong na marahil ay nasa isip mo na. Ano nga ba ang bitaminang ito? Ang bitaminang tinutukoy ko ay Vitamin B12 o sa wikang medikal, cobalamin. Marahil nagtataka ka. Vitamin B12. Hindi ba para lang yan sa energy? Hindi ba magnesium ang para sa sirkulasyon? Hayaan mong ipaliwanag ko. Ang vitamin B12 ay isa sa mga pinaka-importante na bitamina para sa nervous system. At ang nervous system mo, ito ang nagkokontrol sa pakiramdam ng iyong mga paa. Isipin mo ito. Ang mga ugat ng dugo sa iyong paa ay parang mga tubo ng tubig. Kapag maayos ang daloy, umaagos ang dugo. Kapag may bara, humihinto ang daloy.
Pero sino ang nagpapasara at nagpapabukas ng mga tubo na iyon? Ang nerves mo. Ang iyong nervous system. At ang nagpapalusog sa iyong nervous system. Vitamin G12. Kapag kulang ka sa G12, hindi maayos ang signal mula sa utak papunta sa mga paa. Hindi maayos ang pag-delete ng mga ugat ng dugo. Kaya kahit healthy ang puso mo, hindi umaagos ng maayos ang dugo sa iyong mga paa. Ito ang tinatawag na peripheral neuropathy. At ito ang pinaka-common na dahilan ng pamamanhid, panginirot at lamig ng paa sa mga senior. Pero narito ang nakakatakot na katotohanan. Halos 40% ng mga senior ay kulang sa vitamin G12. At karamihan sa kanila hindi alam. Hindi na-check ng doktor. Hindi kasama sa regular blood test. Kaya kahit feeling mo okay ka, kahit kumakain ka ng maayos, kahit umiinom ka ng multivitamins, maaaring kulang ka pa rin sa G12. Bakit? May 3 pangunahing dahilan kung bakit ang mga senior ay mas prone sa G12 deficiency. Dahilan #1, humihina ang absorption sa tiyan. Kapag tumatanda tayo, bumababa ang production ng stomach acid. At ang stomach acid, ito ang tumutulong sa katawan nating i-absorb ang vitamin G12 mula sa pagkain. Kaya kahit kumakain ka ng maraming isda, karne o itlog, hindi na ganoon ka-effective ang pag-absorb ng katawan mo. Parang kumakain ka ng G12 pero hindi pumapasok sa dugo. Ito ang tinatawag na malabsorption. At ito ay normal na nangyayari sa edad 50 pataas. Dahilan #2, mga gamot na nagbablock sa G12. Maraming maintenance medicine na iniinom ng seniors ay nakaka-interfere sa G12 absorption. Halimbawa, metformin para sa diabetes, omeprazole antacids para sa hyperacidity, blood pressure medications, ilan sa kanila. Kung umiinom ka ng mga gamot na ito ng matagal na, malaki ang chance na kulang ka sa G12. Hindi dahil hindi ka kumakain, kundi dahil ang gamot mo ang nagbablock. Dahilan #3, dietary habits. Ang vitamin G12 ay makukuha lang sa mga animal-based foods. Karne, isda, itlog, gatas. Pero maraming senior ang umiiwas sa karne dahil sa cholesterol. Marami ang hindi na kumakain ng itlog dahil sa takot sa sakit. Marami ang halos gulay at kanin na lang ang kinakain. At kung ganoon ang diet mo ng maraming taon, mauubos ang G12 reserves ng katawan mo. At magpapakita na ang mga sintomas. Ngayon, paano mo malalaman kung kulang ka nga? Narito ang 5 senyales na dapat mong bantayan. Senyales #1, pamamanhid o panginirot ng paa at kamay. Kwento ko sa iyo si Aling Remedios. 67 taong gulang. Dating guro. Masipag. Matyaga. Isang araw, napansin niyang parang may kakaibang pakiramdam sa kanyang mga paa. Parang may langgam na gumagapang. Parang may tinik na nakatusok. Akala niya napagod lang. Pero linggo-linggo na ang lumipas, hindi nawala. Gabi-gabi siyang nagigising dahil sa panginirot. Nagpa-check up siya. Blood sugar. Normal. Blood pressure. Controlled. Pero nang i-check ang G12 level niya, sobrang baba. Pagkatapos ng 3 buwan ng G12 supplementation, nawala ang panginirot. Nakatulog na siya ng mahimbing. Ang katawan mo ay nagsasalita, matutong makinig. Senyales #2, pagod na pagod kahit walang ginawa. Si Mang Tonyo, 70 taong gulang. Dating construction worker. Malakas. Matibay. Pero nitong mga nakaraang taon, parang nawalan siya ng lakas. Hindi na siya makalakad ng malayo. Hindi na siya makapaglaro sa mga apo. Kahit bumangon sa kama, parang sobrang hirap. Akala niya tumatanda lang siya. Pero ang totoo, kulang siya sa G12. Ang G12 ay mahalaga sa production ng Y blood cells. Kapag kulang ka sa G12, kulang ka sa healthy na red blood cells. Kulang ang oxygen na napupunta sa muscles mo. Kaya kahit walang ginagawa, pagod na pagod ka. Ang tunay na kalakasan ay hindi mula sa kabataan, kundi mula sa tamang nutrisyon. Senyales #3, problema sa balance at paglalakad. Si Aling Lusing, 69, nahulog sa banyo isang gabi.
Akala ng mga anak na dulas lang. Pero paulit-ulit na nangyayari. Halos araw-araw parang nalilito ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung saan itataapak. Pinatingin sa neurologist. Normal. Pero ang Mi-12, depleted. Ang Mi-12 ay protector ng myelin sheath, ang coating ng iyong nerves. Kapag kulang ka sa Mi-12, nasisira ang coating. At kapag nasira ang coating, mali-mali ang signals sa utak. Kaya naguguluhan ang balanse mo. Ang katatagan ng hakbang ay nagsisimula sa kalusugan ng mga ugat. Senyales #4, pagiging malilimutin o mental fog. Ito ang nakakatakot para sa marami. Si Mang Peping, 68 taong gulang, dating accountant. Matalino, mahusay sa numbers. Pero nitong mga nakaraang buwan, nakakalimutan na niya ang mga simpleng bagay. Kung nasaan ang susi, kung nakain na ba siya, kung ano ang pangalan ng apo niya. Natakot ang pamilya. Akala nila dementia na. Akala nila Alzheimer's. Pero nang itest ang Mi-12, severely deficient. Pagkatapos ng Mi-12 therapy, unti-unting bumalik ang memorya. Hindi perfect. Pero mas malinaw. Mas naaalala na niya ang mga pangalan. Mas naaalala na niya ang mga oras. Ang utak ay hindi tumitigil sa pag-iisip, kailangan lang niya ng tamang sustento. Senyales #5, maputlang balat o yellowish skin tone. Kapag sobrang kulang ka sa Mi-12, nagiging abnormal ang production ng red blood cells. Nagiging malaki at immature ang mga cells. Hindi nila kayang mag-carry ng sapat na oxygen. Kaya ang balat mo nagiging maputla. O minsan, may yellowish tinge lalo na sa mata. Kung napansin mo ito sa sarili mo o sa mahal mo sa buhay, huwag baliwalain. Magpa-check ng Mi-12 level. Ang kulay ng balat ay sumasalamin sa kalusugan ng dugo. Ngayon alam mo na ang problema. Alam mo na ang mga senyales. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Narito ang 3 paraan upang madagdagan ang iyong vitamin E12. Paraan #1, kumain ng mga pagkaing mayaman sa Mi-12. Ang pinakamahusay na source ng Mi-12 ay ang mga animal-based foods. Top 5 na pagkain na mayaman sa Mi-12 available sa Pilipinas. Pagkain Mi-12 content. Bangus napakataas. Itlog, lalo na ang pula, mataas. Atay ng manok sobrang taas. Gatas moderate. Tahong talaba napakataas. Kung kaya mo, kumain ng kahit isa sa mga ito araw-araw. Hindi kailangang marami. Isang itlog sa almusal. Isang slice ng bangus sa tanghalian. Isang baso ng gatas bago matulog. Simple lang. Pero malaking tulong. Ang pagkain ay gamot kung pipiliin mo ang tama. Paraan #2, mag-take ng Mi-12 supplement. Kung ikaw ay 60 years old pataas, uminom ng metformin o antacids, hindi masyadong kumakain ng karne o isda, malamang kailangan mo ng Mi-12 supplement. May 2 uri. Isa, oral tablets capsules. Available sa drugstore. Mga brand, Neurobion, B-Complex, Enervon, may Mi-12. Recommended dose for seniors, 1,000 tandang bawas 2,000 nc daily. 2, injectable Mi-12. Direktang pumapasok sa dugo. Mas effective kung may absorption problem ka. Kailangan ng prescription. Mahalagang paalala. Kumonsulta muna sa doktor bago mag-start ng mataas na dose. Sabihin mo, "Dos, pwede po ba magpa-check ng vitamin U12 level ko?" Simple lang. Pero maraming doktor ang hindi nag-o-offer nito unless hiningi mo. Ang tamang supplement ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Hindi sapat ang kumain o minom ng Mi-12. Kailangan ding siguraduhin na na-absorb ito ng katawan mo. Mga tips para sa mas mahusay na absorption. 1. Huwag i-take ang Mi-12 kasabay ng kape o tsa, nakaka-interfere sa absorption. 2. I-take sa umaga, kasabay ng pagkain, mas ma-absorb kung may food sa tiyan. 3. Kung may hyperacidity, mag-sublingual Mi-12, ito ay natutunaw sa ilalim ng dila, hindi dumadaan sa tiyan. 4. Iwasan ang sobrang alak, nakakasira sa Mi-12 reserves. Ang bitamina ay walang halaga kung hindi nakakapasok sa dugo.
Bago tayo magpatuloy, kailangan kong ipaalam sa iyo ang dalawang seryosong panganib kung hindi mo aksyonan ang kakulangan sa Ni-12. Panganib #1, permanent nerve damage. Kung ang Ni-12 deficiency ay hindi nagamot ng matagal, ang damage sa nerves ay pwedeng maging permanent. Ibig sabihin, kahit mag-supplement ka na mamaya, hindi na babalik ang pakiramdam ng paa mo. Hindi nagagaling ang pamamanhid. Kaya ang oras ay mahalaga. Kung may sintomas ka na ngayon, huwag nang maghintay. Kumilos na. Panganib #2, increased risk of dementia. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang chronic E12 deficiency ay connected sa cognitive decline at dementia. Hindi ibig sabihin na lahat ng kulang sa E12 ay magkakaroon ng dementia. Pero ang risk ay mas mataas. At kung pwede naman nating mabawasan ang risk na iyon sa simpleng bitamina, bakit hindi? Ang pag-iwas ay mas magaan kaysa paggamot. Bukod sa Ni-12, narito ang isang simpleng routine na pwede mong gawin araw-araw upang mapabuti ang sirkulasyon sa iyong mga paa. Step 1, foot circles. Umupo sa kama bago bumangon. I-rotate ang mga paa mo, 0 circles clockwise, 0 counterclockwise. Ginigising nito ang mga nerves at blood vessels. Step 2, to flexes. I-stretch ang mga daliri ng paa, buksan, isara. 0 times bawat paa. Pinapa-activate ang mga maliliit na muscles. Step 3, gentle massage. Masahin ang talampakan ng 1 minute bawat paa. Mula sa heel pataas sa toes. Pinapa-flow ang dugo. Step 1, warm water soak. Ilubog ang mga paa sa mainit-init na tubig, hindi sobrang init. 5 tandang bawas 0 minutes. Pwedeng lagyan ng kaunting asin o ginger. Nagpa-relax sa blood vessels, pinapa-improve ang circulation. Step 2, elevation. Bago matulog, itaas ang mga paa gamit ng unan. 0 tandang bawas 15 minutes. Tumutulong sa venous return ang pagbalik ng dugo sa puso. Ang paglalakad ay ang pinakanatural na paraan para mapabuti ang sirkulasyon. Hindi kailangang mabilis. Hindi kailangang malayo. Kahit sa loob ng bahay lang. Kahit sa halamanan lang. Ang bawat hakbang ay nagpapump ng dugo sa iyong mga paa. Ang paglalakad ay hindi exercise, ito ay gamot. Kapatid, kung nakarating ka sa bahaging ito ng video, gusto kong sabihin sa iyo ito. Ikaw ay malakas. Malakas dahil piniling mong malaman ang totoo. Malakas dahil hindi ka sumuko sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Malakas dahil gusto mong maging mas malusog para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Alam ko na minsan, parang ang hirap ng pagtanda. Parang ang daming nawawala. Parang ang daming hindi mo na kayang gawin. Pero narito ang totoo. Ang pagtanda ay hindi pagkawala, ito ay pagbabago. At ang pagbabago ay pwedeng maging positibo kung pipiliin mo. Hindi mo kailangang maging biktima ng edad. Hindi mo kailangang tanggapin ang pamamanhid ng paa bilang inormal na lang. Hindi mo kailangang tumahimik sa sakit. May magagawa ka. May karapatan kang maging komportable. May karapatan kang makalakad ng walang takot. May karapatan kang maging malusog kahit 60, 70, 80 o kahit 90 ka na. Ipakita mo sa mundo na ang pagiging senior ay hindi kahinaan. Ipakita mo na ang karunungan ng edad ay sinasamahan ng aksyon. Ipakita mo na karapat-dapat kang igalang ng iba at ng sarili mo. Dahil ang tunay na ginto ay hindi kumukupas sa panahon. At ikaw ay ginto. Bago tayo magtapos, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang mabilis na buod. Iyan ay bitamina, vitamin E12. Mahalaga sa nervous system at blood circulation. 40% ng seniors ay kulang dito. Hindi kasama sa regular blood tests, kailangan mong hilingin. 5 senyales ng kakulangan. 1, pamamanhid o pangingirot ng paa. 2, matinding pagod kahit walang ginawa. 3, problema sa balance at paglalakad. 4, pagiging malilimutin o mental fog. 5, maputla o yellowish na balat. 3 paraan para madagdagan. 1, kumain ng bangus, itlog, atay, gatas, tahong. 2, mag-take ng Ni-12 supplement, 1,000 tandang bawas 2,000 NC for seniors. 3, i-optimize ang absorption, iwas cap, take with food. Daily routine para bag sirkulasyon.
Morning, foot circles, to flexes, gentle massage. Evening, warm water soak, leg elevation. Daily, maglakad ng 1-0 tandang bawas 15 minutes. Panganib kung hindi aksyonan. Permanent nerve damage. Increased risk of dementia. Kapatid, bago tayo magpaalam, may tanong ako para sa'yo. Hindi para sa akin, kundi para sa sariliin. Ilang taon mo nang tinitiis ang pamamanhid ng iyong mga paa? Ilang gabi ka nang nagigising dahil sa pangingirot? At kailan mo huling sinabi sa sarili mo, gagawin ko ang lahat para maging malusog ako? Ngayon na ang oras, kapatid. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Kausapin mo ang iyong doktor. Magpa-check ng NI-12 level. Simulan ng pagbabago kahit maliit lang. At kung may kaibigan ka, kapatid, magulang o kapitbahay na alam mong nakakaranas din ng ganitong problema, ay share mo sa kanila ang video na ito. Baka ikaw ang sagot sa dasal nila. Baka ikaw ang magbibigay sa kanila ng pag-asa. Ngayon, kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, kung may natutunan ka kahit isang bagay na makakatulong sa iyo, paki-like ang video na ito. Hindi para sa akin, kundi para makita ito ng iba pang senior na nangangailangan. At kung gusto mo pang matuto ng mga tips tungkol sa kalusugan, nutrisyon, at matalinong pamumuhay para sa seniors, ay subscribe sa Ginto sa Edad. Bagong video tuwing Miyerkules at Linggo, alas 7 ng gabi. At sa comment section, gusto kong marinig ang kwentuin. May nararanasan ka bang pamamanhid ng paa? Nasubukan mo na bang mag-check ng NI-12 level mo? O baka may tanong ka tungkol sa topic na ito? Ay share mo. Nandito kami para makinig. Dahil lahat tayo ay magkakapatid sa paglalakbay na ito. Kapatid, tandaan mo ito. Ang paa mo ay dinala ka sa kung nasaan ka ngayon. Sa mga bundok na iniakyat mo. Sa mga daan na tinahak mo. Sa mga taon na nilakbay mo. Ngayon, panahon naman para alagaan mo sila. Para bumalik ang pakiramdam. Para bumalik ang lakas. Para bumalik ang buhay sa bawat hakbang. Dahil ang paglalakbay ay hindi pa tapos. May mga lugar pa na pupuntahan. May mga apo pa nakakamustahin. May mga umaga pa na sasalubungin. At sa bawat araw na binibigyan ka pa ng may kapal ng hininga. Gamitin mo ito para maglakad. Para kumilos. Para mabuhay. Dahil ang tunay na ginto ay hindi kumukupas. At ang mga paa mo, sila ang magdadala sa iyo patungo sa iyong mga pangarap. Mula sa puso ng Ginto sa Edad. Mahal ka namin. Ingatan mo ang iyong mga paa. At ingatan mo ang sarili mo. Sa susunod na video, nandito lang kami para sa iyo.